Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Psalms chapter 108 verse 1 to 3. Papuri, panalangin ng tagumpay. Nakanda ako ngayon, O Diyos, ayon ay nakanda na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya. O magsigising na kayo, mga lira at alpa, tumugtog na at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita pasasalamatan, Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hinirang. Amen. God bless po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Psalms chapter 108 verses 4 to 6. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay dakila sa itaas sa mga langit at ang iyong katotohanan ay umaabot sa mga alapaap. Mabunyi ka, O Diyos, sa itaas sa mga langit at ang iyong kaluwalhatian sa ibabaw ang buong lupa. Upang ang iyong minamahal ay maligtas ka ng iyong kanan at sagutin mo kami. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. A blessed morning po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Psalms chapter 108 verses 7 to 9. Ang sabi po dito, sinabi nga nitong Diyos mula sa tronong luklukan, hahatiin ko ang Shechem bilang tanda ng tagumpay. Paghahati-hatiin ko ang Sukot na kapatagan matapos na gawin ito'y ibibigay sa hinirang. Ang Gilead at Manases, dalawang dakong ito'y akin. Magsisilbing helmet ko itong lugar ng Ephraim. Samantalang itong Juda ay setrong dadakilain. Ang Moab ay isang lugar na gagawin kong hugasan. Samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan. Doon naman sa Philistia, tagumpay ko'y isisigaw. Amen. Purin pa ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Good morning! Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Psalms chapter 108 verses 10 to 13. Sabi po dito, sino kaya ang sasama sa lakad ko, Panginoon? Sa lungsod na mayroong kuta, sinong maghahatid ngayon? Sino kayang magdadala sa akin sa lupang Edom? Dahil kami itinakwil, hindi mo na pinapansin. Kung ikaw ay di kasama, paano ang hukbo namin? O Diyos, kami tulungan mo sa paglaban sa kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ito po ay mga panalangin upang maligtas laban sa masasama. No? Ito po ay isang awit ni Haring David. Ito po ay inaawit nila. No? Tama po yung nakasulat dito sa kanta na tiyak po kapag si Lord ang kasama sa labanan, tiyak ang panalo. Huwag tayong mag-rely sa kakayanan ng tao, gaano man yan kalakas, gaano man yan kadami, gaano man yan katanyag. Walang-wala pa rin yan panama kapag si Lord ang karamay mo, kasi makikita natin si Haring David nagtagumpay hindi dahil doon sa mga armor na nais ipasuot sa kanya, kundi kung ano ang mayroon sa kay Haring David, di ba? Sabi niya, ngayon ibibigay kayo sa amin ng Panginoon, magtatagumpay kami. Di ba? Tinaas niya ang pangalan ng ating Panginoon. Sabi ng ganun, sino nagmamaliit sa aming Panginoon? Diba? Si Haring David, ganun niya kakilala ang Panginoon. Isang bato nga lang yun, tumama kay Goliath, pero nadaig pa rin niya. Samantalang full armor yung kanilang kalaban, may mga
panggiyerang mga suot na may mga espada, kung ano-ano pa, no? Pero kahit ano pa man, gaano pa man yung ka-high-tech yung mga kagamitan, pag si Lord ang kasama natin, tiyak po ang ating tagumpay. Yun lamang po, magandang araw.